Parami ng parami ang mga Pilipino nagpapakabit ng solar panel dahil sa taas ng singil sa kuryente. Pero ngayon, may usapan tungkol sa regulasyon at safety inspection ng solar installation. Ang tanong, para ba talaga ito sa kaligtasan ng mga tao? O paraan para makontrol ang solar industry? Ay nako mga suki, abot langit na naman ang buntong hininga natin. Mainit ang panahon, tapos sabayan pa ng biglang brownout. Habang naglalabaw, nanonood ng TV. Pero ang pinaka nakaka-high blood, yung pagdating ng bilang kuryente. Minsan, mapapaisip ka, nag-aircon ba ako? O yung metro ko ay may turbo? Kaya naman ngayon, dito sa tindahan, walang ibang ang pinag-uusapan kundi solar. Yung kapitbahay natin si Aling Nena, may panels na sa bubong. Si Mang Boy, may portable power station na. Pero habang dumadami tayo, may lumalabas na bagong usapin. Ang regulasyon. Kailangan ba talagang pakialaman ng gobyerno o ng malalaking kumpanya ang solar setup mo? Maging sa bahay? Safety ba ang habol nila o gusto lang nilang makontrol pati ang sikat ng araw? Ako ay inyong suki, si Joseph. At ito, ang ating mini podcast. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kaligtan mag-subscribe. At yung gusto naman po mag-follow sa ating Facebook, papalo naman po tayo dyan. Alam ninyo, dapat may malinaw na patakaran. Iba sa solar farm sa solar sa farm. Magkaiba yun. Isipin mo, Soki. Kapag nagluluto ka o gumawa ka ng pansit para sa pamilya mo sa loob ng bahay, DIY yun, di ba? Kailangan ba ng business permit at sanitary permit mula sa munisipyo? Siyempre hindi. Pero kung magpapatayo ka ng pabrika ng noodles, na magsusupply ka sa buong Luzon, yun ang tawag doon ay commercial. Doon kailangan maghigpit ng inspeksyon. Ito ang punto. Ang DIY solar ng isang homeowners ay para makatipid. Pero kapag on-grid ka, ibig sabihin, nakakabit ka sa linya ng Meralco o ng kooperatiba ninyo. Naintindihan ko kung bakit may regulasyon. Kasi, kapag nag-backfeed ang kuryente mo, habang may inaayos sa poste ang mga lineman, baka makuryente sila. Tawag doon ay safety. O ito pa, dito nagkakaroon ng mga conflict. Pero kung ako naman ay off-grid, may sarili akong battery. Hindi ako lang kikisaw sa wire ng kumpanya o kooperatiba. Bakit kailangan pang dumaan sa butas ng karayom ang permits? Sarili ko itong bubong. Sarili ko itong araw. Bakit parang tinatrato niyong malaking korporasyon? Bakit nga ba ang daming nahumaling sa solar ngayon? Hindi lang ito dahil cool tingnan ang panel sa bubong. Sino ba naman ang ayaw ng zero bill? Yung pangbayad mo sa kuryente, may pambili mo ng gatas ng anak mo, o pangdagdagan sa punan sa tindahan. At saka, gaya natin dito sa probinsya, kapag nag-brownout, kapag maulan lang ng malakas, nag-brownout na. Ang solar, hindi lang yan luho. Survival natin yan. Paano yung nebulizer ng lulo? Paano yung pressure ng tindahan ko na puno ng ice candy? O ng mga soft drinks? O kaya ng mga frozen good? Kapag may solar ka, may peace of mind ka. For sure. Ito pa. Siyempre tayo, curious. Una, ang pagkakabit natin ng solar ay hobby. Kaya nga po, marami sa atin ang nagiging mga hobbyist. Yung mga gustong matuto,
Nakakatuwa kayang makita yung araw na nagpapawis sa'yo. Yun na rin nagpapantar ng electric fan mo. It's empowering. Aminin natin, Suki, ay punto rin naman ang mga nag-aalala sa safety. Kasi ang kuryente, walang mata yan. Hindi namimili ng susunugin. Kaya syempre, yung risk, nakakita na ba kayo ng substandard na wire? Yung kasing nipis lang ng buhok, pero isasaksak sa inverter, delikado. O kaya naman ang bateryang hindi maayos ang ventilation, pwedeng sumabog. Bilang may-ari, responsibility din natin ang siguraduhin tama ang instalasyon. Hindi porke DIY, pabara-bara na lang. Ang tunay na solar enthusiast, nagbabasa, nag-aaral, at hindi nagtitipid sa safety device, gaya ng circuit breaker at lightning arrestor. Dito na tayo magkakaalaman. Kung ang regulasyon ay para sa tulong, welcome na welcome yan. Pero kung ang regulasyon ay para sa kita, doon tayo may problema. Alam nyo, mga suki, hindi naman tayo rebelde. Alam nyo ba yung ginamit na terms doon sa nakapost sa Facebook? Guerrilla. Guerrilla ba tama ba yun? Kindly correct me naman kung tama. Kasi guerrilla, ang tawag doon parang rebelde. Na ayaw sa batas. Ang totoo niyan, mas gusto pa nga nating sigurado ang pamilya natin. Kaya ito ang pangarap ko. Imagine ninyo ito. Paano kung isang umaga may kumatok sa pinto mo? Hindi para maningil ng multa o para ipadlock ang solar setup mo, kundi para tumulong. Imagine ninyo, Suki, paano kung ang gobyerno ang magbigay ng libreng safety inspection? Imbis na hulihin ka kasi wala kang permit, kasabihin nila, Suki, silipin natin ang wiring mo para sigurado kami hindi masusunog ang bahay mo. At hindi lang yan. Paano kung may kasama pang ayuda? Halimbawa, kung nakita nilang medyo substandard ang breaker mo o manipis ang wire na nabili mo sa online shop, bibigyan ka nila ng voucher o discount para mapalitan yung substandard na gamit. Kumbaga, subsidiya para sa kaligtasan mo. Dapat may libreng seminar para sa mga DIYers. Sa bawat barangay, may workshop o mga suki. Ganito ang tamang pag-crimp ng MC4 connector. Ganito ang tamang grounding para hindi tayo tamaan ng kidlat. Malawakang impormasyon, hindi malawakang pananakot. Kasi kung ang layunin talaga ay green energy at safety, hindi dapat ito nagsisimula sa paniningil ng mga fees. Dapat magsisimula ito sa pag-alalay sa ordinaryong tao na gustong makatulong sa kalikasan at habang isinasalba ang sariling bulsa. Kapag ang regulasyon ay may kasamang malasakit, sino pa ang aayaw? Lahat tayo pipila para magpa-inspect. Dahil sa dulo ng araw, ang gusto lang naman natin, lahat ay maliwanag ang bahay. Ay na hindi na tayo kinakabahan kung sasabag ba ang baterya o masusunog ang bubong. At sa likod ng sabing standard na yon, meron silang mga accredited ko nung supplier na doon ka lang pwedeng bumili. Ang kinakatakutan natin, yung gagawa ng batas para lang paboran ang malaking kumpanya. At sa likod ng sabing standard na yon, meron silang mga accredited ko nung suppliers na doon ka lang pwedeng bumili. Nang pwede mong ikabit doon na pumapasok ang monopolya. Yung tipong pahihirapan ka sa permit at papatawang ka lang kung ano-anong mga fees hanggang sa mapaisip ka na. Huwag na lang mag-solar. Balik na lang ako sa magbabayad ng mahal sa kumpanya. Parang hinaharangan nila ang sikat ng araw gamit ang papel. Ang usaping ito, mas malalim pa sa solar panel.
Usapin ito ng kalayaan. Kapag palagi tayo nakadepende sa isang source, napaka-vulnerable tayo. Kapag tumaas ang crudo sa world market, apektado tayo. Kapag nag-aaway ang mga bansa, apektado tayo. Ang solar panel, ang pagkabit ng solar panel sa ating mga bubong, ay paraan para ang bawat bahay ay maging mini power plant. Isipin mo na kahit mag-crisis, ang bawat pamilyang Pilipino may ilaw saan ka mang isla sa Pilipinas nakatira. Hindi ba dapat yun ang suporta ng pamahalaan natin? Imbis na katakutan ng solar, dapat itong yakapin bilang solusyon sa energy crisis. Sa huli, hindi naman tayo tumututol sa batas. Gusto lang natin ay balance. Protection para sa publiko, hindi protection para sa bulsa ng iilan. Gusto natin ng safety, pero ayaw natin ng bureaucracia na pumapatay sa inobasyon. Sa inyo namang mga nagkaplano mag-solar, mag-aral, magtanong, at unahin ang safety. Huwag basta-basta pumili ng mumurahing gamit na walang warranty. Ang buhay ay hindi pwedeng DIY. Salamat sa pagkinig sa ating kwentuhan, sa ating tindahan. At abangan ang ating mga susunod na episode. At ito ang inyong suki, si Joseph, ang Sari-Sari Store owner ninyo. Ingat po tayo. At naway laging maliwanag at mura ang inyong kuryente. Bye! See you sa susunod na mini podcast natin.